Joey. Magandang umaga po sa inyong lahat. Amen. Thank you for praying for me. Amen. For this day. At salamat may mga kaibigan sa ministry. Amen. At isa ang inyong pastor. Nahiya nga ako nung sinabi niyang contemporary. Kasi mas bata ako sa kanya. Doon lang. Purihin ng Panginoon. And wanted my whole family to be here. Pero si Erica lang po yung naisama ko. Siguro after 5 years or 10 years na maisasama ko na sila ulit. Happy anniversary po, amen? 13th year anniversary. I came to our church when we celebrated the 7th year of 6th or 7th year of our church anniversary back then. And last Sunday, we had our 37th church anniversary ng Shield of Faith. Amen? And I was so glad I was there. Binati nila ako, yung ating former pastor. I resigned from our church 2019. Akala ko everything will be smooth. At papunta na kami ng Thailand June last year. But the Lord again allowed this thing to happen. Kaya hanggang ngayon nandito pa po kami. But I know the Lord has a lot of plans. Amen? Andun lang tayo sa, we are at God's dispense, ika nga nila. Amen? At salamat po. Sabi ko kay Pastor kanina, 13 years. Ang bilis ng panahon. Parang nung nagsuko lang ako ng buhay, I was 18 years old. Nung ako'y dumating sa aming simbahan. I got saved. And then baptized the same day. And then committed my life into full-time ministry. At ang bilis ng panahon, ngayon, ito na ako. Amen? Marami ng mga, nung nagsimula kami, parang ganyan, yung mga young people na yan. Ang pabango namin, yung mga ini-spray pa. Ngayon, ang pabango na namin, efficacent oil, omega painkiller. My prayer goes for you na I will be glad to see that if the Lord will tarry, MLBC will be celebrating yung kanyang anniversary. Marating nyo rin yung mga ganong katagal. Amen? Same faces, but the Lord has added a lot. Amen? Our strength will never be the same. Amen? Year after year, magbabago yan. But when I became a part of our church, I made a commitment. Sabi ko, Lord, this group of people will be my family, my church family for the rest of my life. Pinagdaanan namin yung sinasabi ni Pastor kanina na through thick, di ba? Thick, mataba na ako. through thick and thin, but I stayed with the Lord's church. My commitment is with the Lord, and my commitment is with the church of the Lord. Amen? So, hindi po tayo naniniwala sa numerology, but we are going to take our lesson this morning from a book in the Bible, na ang chapter niya ay chapter 13. At bago natin basahin yon, meron po ako nakitang mga papel doon na maliliit doon sa ating audio control. Meron po ako nakita kanina doon. Can I ask one or two ushers na pwede po mabigyan yung bawat isa na nandito ngayon? Yung papel po diyan na maliit. Meron lang po ako i-request before we read the scripture and pray for our message for today. Number one reason for that is that I will be taking that home with me because I would like to ask you to write your names there, and from time to time I will get that and utter to God your names.
Amen? Para maisama ko po kayo sa aking prayer. It might not be every day, but I have files of papers like that from different churches. At ito po ang inyong isusulat. I hope meron po kayong ballpen. Ito po ang inyong isusulat. Yung apelido mo, unahin natin yung apelido mo. Pakilagay dyan yung apelido mo, ng apelido ng inyong pamilya. I mean, halimbawa, yung tatay ko, yung apelido ng tatay ko. Ano? Yun po yung, kung ikaw ay may asawa, babae, pwede mong isulat yung apelido mo nung ikaw ay dalaga. And then after that, ay yung pangalan ng tatay mo. O, tatay at nanay, o tatay or nanay, pakilagay po dan apelido, yung pangalan ng tatay at nanay mo. And then yung pangatlo, yung pong pangalan mo. Yun pong pangalan mo. Okay? Apelido mo, pangalan ng magulang, nanay at tatay, at yung pong pangalan ninyo. Okay? At mabilis lang po yan. Okay? Alright, number 1. Ito yung ating question number 1. Parang quiz lang, ano? Parang quiz lang, ano? And then, kung tapos na po, ay kukunin po ulit ng mga ushers natin yung mga papel na yan at i-request ko lang po na maibigay sa akin yung pong mga papel po na yan. Ano ho? Apelido mo, pangalan ng nanay at tatay, and then yung pong pangalan ninyo. And then we are going to stand together and we will be reading a portion of the scripture for our message this morning. Nalala ko noong grade 1 ako, unang pasok ko sa school. Ano? Ang sabi ng teacher namin, get a sheet of paper and then kumuha ko ng papel, write your name. Aba, mabilis lang yan, alam ko yan, pinaghandaan ko yan. Ano? 7 years old, sinulat ko yung pangalan ko. And then, we will have a quiz, sabi ng teacher ko noon. At 1 to 10. Aba, nung number 1, sabi niya ganyan, spelling. Sabi niya, okay, spell dog. Mabilis lang yan, dog. D-O-G. Spell cat. Mabilis lang, kayang-kaya ko yan. C-A-T. Spell pig. Sabi ganyan. Mabilis lang yan. P-I-G. Nung number 4, sabi niya, spell chicken. Sabi ko, hindi ko napaghandaan yan. Ma'am, pwede egg na lang. Akin na po, salamat po sa mga ushers po natin. Akin na po, salamat po, Pastor, sa inyo pong for having me today. Amen. At apelido mo, and then pangalan ng tatay o nanay at nanay, and then pangalan mo. Alright? So, tayo pong lahat ay tumayo. And we are going to get the message God placed upon my heart in Numbers. In the book of Numbers, chapter 13. You are on the 13th chapter of your church life. Amen? I-add natin ang missions, but doon lang ako pumunta muna po sa ating church life. And this is the message of God for us this morning. Numbers chapter 13, at basahin po natin ang verses 17 to 25. And Moses sent them to spy out the land of Canaan and said unto them, get you up this way southward and go up into the mountain and see the land what it is, and the people that dwelleth therein, whether they be strong or weak, few or many, and what the land is that they dwell in, whether it be good or bad, and what cities they be that dwell in, whether in tents or in strongholds, and what the land is, and whether be it fat or lean, whether there be wood therein or not, and be ye of good courage, and bring of the fruit of the land. Now the time was the time of the first ripe grapes. For they went up and searched the land from the wilderness of Zin unto Rehob, as men come to Hamath. And they ascended by the south and came unto Hebron, where Ahiman, Shishai, Talmai, and the children of Anak were,
Now Hebron was built 7 years before Zoan in Egypt. And they came unto the brook of Eshcol and cut down from thence a branch with one cluster of grapes. And they buried it between two upon a staff. And they brought of the pomegranates and of the figs. And the place was called the brook of Eshcol, because of the cluster of grapes which the children of Israel cut down from thence. And they returned from searching of the land after 40 days. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoong Diyos, sa pagkakataon na ipinagkaloob mo sa amin na kami po ay nakapagtipon at nakasama po ako sa celebration, Panginoon, ng Metro Laguna Baptist Church ng kanilang 13 anibersaryo, Panginoon, ng inyong kabutihan, ng aming pong pagtaas ng inyong pangalan, Panginoon. I pray, Lord, that may you use this message to encourage us, speak to our hearts, dear Holy Spirit, at ang inyong pangalan, Panginoong Jesus, ang maitaas sa aming pong kalagitnaan, hindi ang sinuman. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Makakaupo na po kayo. Andiyan na po ba lahat ng mga papel? Meron pong naiwan dyan. Ayun. Na mga papel. This pandemic has done a lot of different things for us. But I always see it on a positive note, na yung mga delay namin na hindi kami nakaalis papunta sa field ay meron pong kalooban ng Panginoon. Amen? At purihin ng Panginoon, hindi nagkamali ang Panginoong Diyos. Hindi siya nagulat na tayo ay nandito sa pagkakataon na ito, sa sitwasyon na ito. At naniniwala ako na mayroong nais pang ipagawa ang Panginoon sa atin. Amen? The children of Israel was in a different situation. A different situation, parang ganito yung pinagdadaanan natin. This is new to us. They have been in Egypt for more than 400 years. Dumating doon ang pamilya ni Jacob, doon sa Egypt, when they moved there because of the famine through Joseph. A little more than 70 people. But after 400 years, doon na sila lumami na sila, nawala na yung mga patriarchs nila, and then itong mga Israelita, they were used to live, in living in the land of Egypt. So, when the Lord spoke to Moses for them to get out of the land, and go back and reclaim the promised land that was given to them by God many years ago. Although I think sa saling lahi ng kanilang mga ninuno, sinasabi nila galing tayo doon, one day, merong mga ganyan, one day idadalhin tayo ng Panginoon doon, babalik tayo doon ng ating Panginoong Diyos. But in that situation, in that particular time, lo and behold, a man named Moses stood in front of them and telling them, thus saith the Lord, the great I am is telling us to get out of the land of Egypt and go back to the promised land. Karoon ng mga pagsubok, nagkaroon ng mga plagues na kanilang mga pinagdaanan, amen? Nagkaroon ng mga peste, namatay nagkaroon ng mga langaw, nagkaroon ng iba-iba yung 10 plagues na yan. But I like although lahat ng yan ay merong mensahe ng Panginoon doon sa 10 plagues na yan, gusto kong binabalik-balikan yung mensahe ng Panginoon when He said, I want you to offer a lamb because the angel would come, and that evening, kung walang blood of the lamb doon sa mga doorpost nila, ay mamamatay ang mga firstborn. Yun na yung ginagawa ng Panginoon prophetically to show na there will be the Passover Lamb of God would come someday, which is the Lord Jesus Christ. Amen? Yung ating message, yung Panginoon ng simbahang ito, na siyang magbibigay ng kanyang buhay upang tayo po itubusin sa ating mga kasalanan. Amen? So they were able to cross the Red Sea. Siguro kung tayo yung naka-experience niyan. The description of the Bible was this.
No, when they were there, no, behind them are the Egyptian army. Besides them were high mountains, and in front of them is this Red Sea. And their conclusion is this: we're all going to die here. Amen? Moses, dinala mo ba kami dito kasi walang libingan doon sa Egypt para dito kami patayin. No? But the Lord has proven His power. Amen? He divided the Red Sea and they were able to walk, to cross over the Red Sea on dry ground. No? Hindi ba yan yung nararanasan natin ngayon? Amen? Pandemic left and right, fear, no? Everything is happening, but haven't you noticed that the Lord is allowing you and I to cross this part of our life on dry ground? Amen? As a child of God, we should be sensitive. So they were able to cross the Red Sea, and there they are. No, nagsimula na naman silang umangal. Ang hirap talaga ng mga tao, maangal, Talaga namang pag nanonood ako ng balita, ngayon tumigil na ako manood ng balita lalo pagka ang napapanood ko yung mga umaangal, mga ganyan, yung hindi na, kumbaga yung wala nang lumalabas sa kanilang mga bibig, kung hindi yung gusto namin ng ganito, yung baga, I got so tired of pero nung tinitignan ko yung Bible, sabi ko, hindi na pala ito bago. Isipin mo, kakalagpas lang nila ng Red Sea, and then they crossed the sea on dry ground, and then lo and behold, nagduda pa rin sila, mabubuhay ba tayo dito? Saan tayo kukuha ng pagkain? O may pagkain, saan tayo kukuha ng inumin? Ganun yung kanilang isipin mo, yung church namin, nung pinagpastoran ko noong 2014, Pastor, lahat-lahat diyan kasama yung mga mission work, kasama yung mga nasa abroad na mga members namin. Siguro nasa more or less na mga mga 500 to 600. Pero ang kasama ko lagi doon sa aming church, kasama yung mga bata around 200, 250, mga ganyan. Pag may umangal lang ng isa, pag may nagreklamo lang na dalawa, pag may umabsent lang na isang pamilya, pag may nagkasakit lang na ilang mga kapatiran, grabe na ang effect sa akin yan bilang pastor. Talagang dinadamdam ko yan. Ano nangyari? Pag may namatay, lalo na pagka mayroong mga nawawala sa kalooban ng Panginoon na mga member. But imagine, kung ilang milyon ba sila? 2 million. Imagine leading a group of people, 2 million, sabay-sabay umangal. Talaga namang ang hirap siguro na naging buhay ni Moses, no? So when they were there, eto na, sabi ng Panginoon, there's that promised land there, and the Lord gave an order. The Lord commanded Moses, I want you to search out the land. So Moses chose one head, or one leader each tribe. Noong yung 12 tribes of Israel. Galing kay Gad, galing kay Reuben, galing kay Asher, galing kay Naphtali, galing kay Dan, galing kay Judah, galing kay Joseph, si Ephraim and Manasseh, kay Benjamin, kay Levi, si Issachar at saka si Zebulun. Yan yung 12 pumili sila ng bawat isang leader, and then Moses sent them to spy out the land. Pero may sinabi si Moses sa kanila, sabi niya ganyan, puntahan nyo yan, and then tignan nyo kung ano yung itsura ng lupa natin. Marami bang kahoy doon? Ano bang nangyari na? Ano na bang naging development dyan? Meron bang ano bang itsura ng mga tao dyan? But the title of the message, kinuha ko dun sa sinabi niya na now is the first of the time of the first ripe grapes. Wow. Kaya ang mensahe ko po para sa inyo from Numbers 13 on your 13th anniversary, look for the grapes. Amen. Look for the grapes. Dinala tayo ng Panginoon dito. Ito kayo ngayon magkakasama po. Ang nais ng Panginoon sa inyo as you cross the border. Amen? One time nakita ko si Pastor Joey
No, pinopost niya yung mga yung mga lupa na hindi pa nakiklaim. Natatandaan niyo po 'yon, yung mga lupa na mga pwedeng mabili ng Metro Laguna Baptist Church. Na pwede niyong maklaim. Amen. You are on the verge of claiming that promised land. Amen. At baunin niyo po itong hamon na ito on your 13th year, mga kapatid. Look for the grapes. Nagibitin lang po natin yung salitang grapes at doon natin titignan sa sitwasyon na meron tayo ngayon. Amen? Sa lugar na kung saan kayo nilagay ng Panginoon, sa mga nais ng Panginoon na ipaabot sa inyo, mga kapatid, at sa mga nais ng Panginoon na ipagawa sa inyo bilang isang iglesia ng Panginoon, He wants us to look for the grapes. Grapes is a proof of the fertility of the land. Amen? Just imagine mo, yung grapes, one cluster, ilan ang bumuhat? 2. Ngayon, ang isang cluster ng grapes, pinupulot mo lang ganyan. Magkano po ito? Ipapakilo mo yan at siguro 1 kilo, 2 kilo, pinakamarami na. When I was in Rizal, Nueva Ecija the other month, naglagay sa akin ng isang si Pastor Fred Santiago ng grapes doon sa harap. Ang lalaki. Parang lansones yung laki niya. Sabi ko, mas malalaki siguro yung grapes na kinuha ng mga espiya noong araw na yon. Amen. I was imagining na yung laki ng mga grapes, siguro sinlalaki kaya ng ulo natin. Nag-search ako sa talagang mataba yung kanilang mga ganyang halaman doon sa Israel, yung kanilang mga ubas, yung one cluster talaga ng mga kapatid. Ang hahaba mula diyan hanggang dito. Amen? And I believe with all my heart that God has prepared that promised land for this church. Amen? And as you prepare yourself, as you are in this time of the age of your church, mga kapatid, He wants you to look for the grapes. What are those? Letter G. Verses 1 to 3 ng Numbers chapter 13. And the Lord spake unto Moses, saying, Send thou men that they may search the land of Canaan, which I give unto the children of Israel. Of every tribe of their fathers shall ye send a man, every one a ruler among them. And Moses, by the commandment of the Lord, sent them from the wilderness of Paran, and all those men were heads of the children of Israel. Amen? What is this? God, who was the one who authored for you to be a part of Metro Laguna Baptist Church. Yes, sir. Amen? He has gathered you together through the leadership of your pastor here. Amen? Kung siya yung nag-assemble sa atin, is that the right word? No? Kung siya yung nag-gather sa atin, mga kapatid, number one that we should know is this. Wherever we look, whatever we do, mga kapatid, whatever happen around, He wants us to look to Him. Letter G is look to God. And not the giants. Amen? O ito na yung 12 espiya. Pinadala na doon. And fast forward, mga kapatid, pagbalik nila, of course, nung pagdating nila doon, anong nakita nila? They saw the giants. These 10 spies, yes, Joshua and Caleb were 2 of those 12 spies, mga kapatid. No, pag-uusapan natin ngayon yan, yung 2 against 10. The 10, when they came there, of course, Joshua, hindi naman siya nabulag, at saka si Caleb na hindi nila nakita yung giants. But they chose to see God. They chose to recognize the power of God. They chose to see the hand of God in that place. Pero yung 10 na espiya, ang nakita nila yung giants. Pastor, mukhang mahirap yan. Pastor, may problema tayo, Pastor.
Di ba, minsan ganun tayo, di ba? Yung laki ng mga nakaharang sa harapan natin, ang nakikita natin. Mga kapatid, the Bible, kung babasahin ng Bible, mga kapatid, there's nothing bigger than our God. Amen? There's no one that is more powerful than our God. Yan ang Diyos natin. Amen? Kaya kung meron tayong hindi gagawin sa sitwasyon na ito, mga kapatid, ay yung pagdudahan ang kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Nais niya na ang bawat anak niya, bawat isa sa atin, na mga anak ng Diyos na bahagi ng simbahang ito, we are going to consistently look upon God in prayers, look upon God in provisions, look upon God in protection. Amen? Siya yung may-ari sa atin eh. Amen? Siya yung nagtipon sa atin, mga kapatid eh. Siya yung nagbigay sa atin ng daan ng kaligtasan. Amen? Siya yung nag-prepare nung lupa na yun para i-claim natin. Nagkaroon kami ng project sa church namin na ang pangalan ng project namin is the Promised Land Fund. Nung ako yung nagpastor sa simbahan namin. And I ask the members na diyan tayo tumingin lagi doon sa nais ng Panginoon. Mag-ipon tayo diyan para doon sa ating promise, and because I believe, no, ang Diyos na pinaglilingkuran natin merong gustong pagdalhan sa inyo. Amen? Can you tell me anyone or any name that is more powerful than our God? Bakit ngayon ang mga tao mas takot pa sa ilang mga personalidad kaysa sa ating Panginoong Diyos? Amen? I appreciate this yung inyong harapan ngayon, yung bagong setup ng inyong harapan ngayon, ano? Kwentuhan kami ni Pastor doon na ang sarap na ang nasa gitna ng inyong pulpit area ay ang Panginoong Jesus. Amen? And I'm glad that the cross is empty. Amen? I'm glad that the cross behind us is empty, signifying that our Savior is alive. He did not remain, amen, hanging on the cross, mga kapatid. He is alive. Kaya nga, let us act and let us do and let us face every situation in our life today, mga kapatid, because our God is alive. Amen? Minsan yung mga charismatic, mas kiniklaim pa nila, mas masaya pa silang pinoproclaim na ang Diyos ay buhay. Na pagka kinakanta yung God's not dead, He is alive, nagsasayawan pa yan eh. Ano? Hindi ko naman sinasabing magsayawan tayo. Ano? But how do you proclaim that our God is alive? My brethren, let me challenge you in your 13th year, mga kapatid, look to God. As you have looked to God for the past 13 years, you are now facing the 14th year of your church, mga kapatid. God has been faithful, and I believe God will be the same yesterday, today, and forever. Sang mga pwede niyang magawa para po sa atin. Amen? Iligtas tayo ng Panginoon. He has led us together to our church under our pastor, mga kapatid. Amen? He wants us to continue to trust Him and to believe in His promises. Letter R. Look at your God-given resources, or not on the restrictions. Amen? Verses 23 and 24 ng chapter 13. And they came unto the brook of Eshcol, and cut down from thence a branch with one cluster of grapes. And they buried it between two upon a staff. And they brought off the pomegranates and of the figs. And the place was called the brook of Eshcol because of the cluster of grapes which the children of Israel cut down from thence. Amen? Hindi nagkukulang ang Panginoon eh. Nung sinabi niya na I want you to get out of Egypt and go back and claim the promised land,
before they even reach that place, God has already prepared that place for them. Amen? And when they came to that place, what the 10 spies saw is the restriction. I cannot move. Alam mo yun, yung pag merong nag-ano sa'yo, yung pagka merong kang kaaway, danger, di ba halos ayaw mong gumalaw. Naalala nyo nung tayo ay nagkaroon ng pandemic last year. No, the last Sunday I preached was March 15. 16, the following day, yung total lockdown, bawal lumabas. Ganyan. Talagang naranasan ko na nandun lang kami sa bahay. We cannot move. I cannot go out. Dahil they cannot go out itong pamilya ko kasi wala silang QR code, wala silang quarantine pass. Ako lang yung nakakalabas. No, pagpasok ko sa sa supermarket, lahat ng mga tao doon na mga namimili, puro lalaki. At lahat kami may hawak na cellphone. At lahat kami ang kausap namin, misis namin. Ma, ano na ba yung bibiliin ko dito? ano ba yung mga gusto mo nga? Ano ba saan bang section dito yon? Hindi ko yata alam. I cannot move. No? We were restricted during those days. Amen? At even today, mga kapatid, the devil would like us to think of the restrictions. I cannot move. Merong health protocol, merong mga mahirap kumilos. Kahapon ba yun? Pumunta sila sa PhilSys, itong anak ko, kumuha ng ID. Ayaw pang papasukin yung biyenan ko. Kasi he is 75 years old. Grabe, Pagka ikaw ay senior na, grabe na yung restrictions. Kaya sasabihin mo, wala na akong magagawa. Amen? Tingin lang po ako ng tubig. Hanggang dito na lang ako. But you know what? All of us, we have restrictions. Tama? Hindi pa ako ganun yung edad ko, but I have my restrictions now. But instead of looking at those things that I cannot do, why don't I look on those things that God has given me as my resources in serving Him? Amen? So when they were there sa Promised Land, immediately ang ginawa nitong dalawa, hinanap nila kung ano yung inihanda ng Panginoon sa kanila. Don't look away. Tignan niyo po yung sarili niyo ngayon. May restrictions tayo, di ba? Meron tayong mga hindi kaya. Pero ang gusto kong tignan po ninyo, ano yung ibinigay sa'yo ng Panginoon? What are the resources that God has given you? Diyan tayo mag-focus. At yan yung gamitin mo para maglingkod ka sa Panginoon. Kahit nabugbugin mo ko, hindi ko kayang tumugtog ng violin na ganyan. Hindi ko kayang tumugtog ng flute. Hindi ko kayang magpiano. Wala akong gift sa music. Mahilig ako sa music, pero yung music, walang hilig sa akin. Bakit ko pipilitin kumanta? Kung yung boses ko, pag narinig nyo naman, mag-uuwian na kayo. My point here is this, mga kapatid, hindi nagkamali ang Panginoon ng mga binigay sa atin. He has blessed you with a job. He has blessed you with a business. He has blessed you with a talent. Amen? He has blessed you with strength. He has blessed you. Blessing pa rin yan. Yung sakit. Blessing pa rin yan, mga kapatid. Amen? At wala akong nakikita na isang Kristiyano na dapat mapigilan ng akala natin itong mga bagay na ito dahil wala tayo, hindi tayo makakapaglingkod sa Panginoon. Look at us today. Different people. Amen? Different spiritual gifts. Different abilities. Different personalities. Why do we capitalize on the things that we cannot do? Rather, let's capitalize on the things that what God has given us. Bitbitin mo yung
ibinigay ng Panginoon sa iyo. Lord, ito yung grapes, ito yung ubas na binigay mo, Panginoon, sa akin. I'm going to prove to other people and to prove to you na hindi ka nagkamali ng pagtitiwala sa akin dito. I'm going to use this resource na, Panginoon, na ipinagkaloob mo sa akin. Amen? I wanted to, nung ako nagsimula sa full-time ministry sa church, nagkaroon kami ng mga first fruits, mga ganyan. Ingit na ingit ako dun sa mga nakapagbibigay. Karoon kami ng mga offerings, mga ganyan. At ako noon, full-time staff ako ng church namin. For 3 years, hindi ako nakatanggap ng financial support. For 3 years. Kain lang. Bugbog sa trabaho, halos walang tulog. Pero ang ginagawa ko lang, lagi high rise. Kaya yung katawan ko noon, parang ganyan, Brad, yung katawan ko sa'yo noon, ganyan. Nung nagsimula ako sa ministry. 26 lang yung bewang ko noon. Ngayon, 6x6 na. Pero I made a prayer to God. Sabi ko, Lord, at anong gawin ko? Hindi ko kaya yung mga ginagawa nila. Hindi ko kaya yung mga kaya nilang ibigay. But Lord, bless me and whatever the thing that I can offer to you, hindi ko ipagkakait yan. I-offer ko sa iyo yan, Panginoon. Until one day, I made a prayer to God. Sabi ko, Lord, gusto ko naman maranasan makatulong sa church namin. Bless mo naman ako. Doon sa amin, hindi ko lang alam kung nagawa nyo na yan. There is a year. There is a year that I began when I look back financially. God has given me, natutuwa ako, na-challenge ako nung nasi-share ni Pastor Joey yung kanyang testimony na yun. God has given me the grace to be able to give more than the total amount of support that God has given me for 1 whole year. Kasi alam ng Panginoon yung puso natin, mga kapatid. So, saan ka magsisimula? Begin where you are. Amen? As a student, begin with what God has entrusted you. Amen? And little by little, you are going to see, mga minamahal, how the Lord will bless yung pagtitiwala sa Kanya. Amen? Instead of looking at those things that we cannot do, let us pray to God, Lord, dagdagan mo itong resources ko, Panginoon, at anuman yung matatanggap ko mula sa iyo, I'm going to use it for your honor and for your glory. When Joshua and Caleb saw that, mga kapatid, they grabbed the opportunity because they wanted to show their countrymen that the promised land, the land that the Lord has promised them, is true. Binitbit nila yan. Amen? Sabi niya ng ganyan, totoo yung lupa na pinuntahan natin, ito yung bunga niya. Amen? Can you go back to your family and to your loved ones and tell them, buhay ang Diyos namin. Ito yung bunga niya sa buhay ko. Amen? Tara, sama kayo sa akin doon sa promised land na binibigay ng Panginoon sa atin. Number 3, verse 30. And Caleb stilled the people before Moses and said, let us go up at once and possess it, for we are able to overcome it. Wow. I was imagining 2 million people, katipon-tipon na sila. Pagkatapos dumating na yung 12 spies. There was an announcement. Amen? Hear ye. Let's gather. At dumating na yung ating mga espiya. Eto na sila, they presented themselves. Siguro talagang tuwan-tuwa yung mga tao, ano? Ayan na. And then they began to speak.
Nakita namin yung promised land. At ito yung bunga. Sabi nung 10. Pero mahirap. Mamamatay tayo doon. Ang lalaki ng mga mama doon eh. Tingin nga namin sa aming mga sarili para kami mga tipaklong. No, grasshopper eh. Siguro kung nangyari yan, yung tipaklong, nangyari yan dito sa Pilipinas at nangyari yan doon sa lugar namin sa norte, hindi namin problema yung tipaklong doon. Kinakain namin yan doon. Isasangag mo lang yan, tanggalin mo lang yung pakpak at saka yung mga paa niya. Sarap niyan. Yung nagkagulo na. Can you get there with me, mga kapatid? Kagulo na. Away-away na sila. Anong point ng sisi na naman? Si pastor na naman. Ikaw kasi pastor eh. Dinala-dala mo kami dito eh. Di ba, imagine that? 2 million people, talking against each other, talking against the leader, mga kapatid, and hindi na nila alam kung ano yung mangyayari. Pero I like the attitude of Caleb. Sana maraming Caleb dito, Yes, sir. Sabi ni Caleb na ganyan, he's still the people. Silence. Anong sabi niya dyan? Let us. Sabi yung gusto kong bilugan niyo po yung salita dun. Us, yan manggagaling yung ating point ngayon. Sabi niya, let us go up at once. Ang nakita nitong mga tao sa pamamagitan ng 10 spy, mga kapatid, mga alibay. Mga alibay. Sabi nga nila, di ba? Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Di ba? So nagkaroon niya ng ang personal ang dahilan, laging personal. Hindi natin kaya, mahirap lang tayo, amen? Wala na, ubos na, wala kaming trabaho, ito nangyari, pandemic, hindi tayo makakilos, mga ganyan-ganyan. Pero sabi ni Caleb, I don't care about your alibis, let us go up at once. No? He did not look at the alibis, but instead he treated every person in that congregation in front of him as his ally. As you look for the grapes, look to God, not on the giants. Look at your resources, not on the restrictions. Look at your allies, not on your alibis. Amen? Kaya tuwing dumarating kayo dito, ang sarap sa pakiramdam ng inyong pastor na nakikita kayo. Ngayon, medyo restricted lang tayo, di ba? Fist bump. Kasi yung leader daw ngayon, ganyan eh. Pag ang nanalo, kung ano yung kanyang hand sign, ganun na din yung, hindi ko alam kung sinong mananalo dyan. Hindi ako mangangampan niya. Biro lang ho. Pero what a joy to see na yung mga kapatiran, yung kanyang mga kakampi dumarating. Amen? Hindi ba mga kapatid, if there is a place that you enjoy coming the most, ay yung lugar na kung saan makakakuha ka ng encouragement. Amen? Makakarinig ka ng pangangaral ng salita ng Diyos. Magkakaroon ka ng makikita mo na naman, although naka-face mask, makikita mo yung smile ng kapatid mo behind those face mask, mga kapatid, nakaka-encourage. Kapatiran na nanghihina, dumating sa church, nangitian, natapik sa balikat, hindi ba nakaka-encourage yan, mga kapatid? Amen? Kaya mga minamahal, wag nating ipagkait yung mga ngiti na yan. At kung ikaw ay discouraged, wag mong piliin na wag mag-church. Kasi dito ka makakakita ng mga taong totoo mong kakampi. Sabi ni Caleb doon sa kanyang mga kababayan, tumigil kayo. Tara, puntahan na natin, i-claim natin yan. Bakit tayo mag-aaway-aaway? Tayo yung mga magkakakampi. Amen? We need each other. Kailangan kayo ng pastor.
Kailangan nyo si pastor. Kailangan mo yung katabi mo. Amen? Kasi itong mundo na to, hindi ito yung nagbibigay sa atin ng pangako that it will be all right. But one thing I know for sure, our God is the same yesterday, today, and forever. Amen? And I look around, there are the people that you can best rely upon. That you can have moral support. Amen? Praying for one another. Amen? Thank you for submitting this. May pagpipray ko kayo paminsan-minsan. Amen? Kaya nga pag tingin kayo dito tingnan nyo yung paligid, tingnan nyo. Nandyan ba yung kaibigan mo? Nandyan. Amen. Amen. Meron ka ba dyan na iniiwasan? Ano? Meron ka bang iniiwasan dyan na nung makita mong pumasok na siya, pumasok ka na din? Mamaya paglabasan, hintayin mo muna siyang lumabas o mauuna kong lumabas. Bakit ko alam yan? Na may mga ganyan, I hope wala dito. Bakit ko alam yan? 30 years na ako sa pananampalataya. Pero over the course of time, natutunan ko, mga kapatid, na ang bawat anak ng Diyos, hindi ko pala dapat maging kaway. Dapat pala gawin kong kakampi ang lahat ng anak ng Diyos. Amen? I had the opportunity stand behind pulpit, lambast someone, speak against anybody, mga kapatid. But I did not do that because of my view, yung aking pagtingin sa bawat anak ng Diyos, mga kapatid. We are in this together. Amen? Parang ano lang yan eh. Yung naalala ko yung ginawa kong illustration, yung isang sundalo na nandun sila sa mga nagko-cover sila, nandun yung mga kalaban nila sa kabila. At yung ang gagaling ng mga kalaban nila, may mga sniper. Nakikita nitong sundalo na to na yung kanyang mga kasamahan, isa-isa nalalagas. Pagsak, tinamahan sa balikat. And then, ang ginagawa ng sundalo, nakausap ako ng isang taxi driver na ganyan, yung napapanood nyo ho dyan sa pelikula na yung pag lumabas, nakipagbarilan, yung hahawakan yung magazine ng kanyang machine gun, pagkatapos tatayo dyan. Hindi totoo yan, sir. Sabi ganyan nung sundalo na naging taxi driver. Andun po ako sa Mindanao. Ang halos lumabas lang sa amin, yun lang, nung Armalite namin. Dulo lang, gaganon lang yan dun sa mga cover nila, kung bahala na, paputo ka. Yung sundalo, nakita niya na yung kanyang mga kasama pumupunta, and then maubos na yung bala niya, wala siyang matamaan. Yan ginawa niya, mira, wala akong matamaan na. Diyan nga lang mga kakampi ko yung barilin ko. Di ba? No matter how simple that person is, na bahagi ng simbahan, kakampi mo yan. Amen? Yung nanay ko noon, I don't know if you have heard this story. She's at the brink of giving up. Naririnig ko siya noon, sabi niya, nagpe-pray siya sa Panginoon. Sabi niya, Panginoon, di ko na kaya. Kasi dami niyang problema eh. Tatay ko, wala sa amin. 4 kami magkakapatid, pinapakain niya. No? Sabi niya, Panginoon, di ko na kaya. Kunin mo na ako. Ikaw na bahala sa mga anak ko. Tapos, kita ko kung paano dumating yung mga church members sa amin. Encouraging her. No? Anong problema niyo? Bigay ng pagkain. Bigay ng bigas. Wala kami mga may suot na damit. Sabi ng mga member ng church, ito, namatay yung may-ari nito. Bigay mo sa mga anak mo. Bigay mo sa anak mo. Would you believe if I tell you na naranasan ko magsapatos? 4th year high school na ako.
Kaya mamaya pagkatapos ko mag-preach, tatanggalin ko na naman tong sapatos ko kasi ngawit na yung paa ko. Pero alam mo mga kapatid, when I saw those people coming to us, the best allies that my mother have had in her entire life, church people. Hindi pa ako saved noon. Sabi ko, Lord, hindi pa Lord, sabi ko, paglaki ko. Tingnan niyo naman, lumaki ako, di ba? Sabi ko, paglaki ko, paglilingkuran ko rin ang Diyos ng mga taong ito. Kasi sila yung nagpakita sa amin ng totoong pagmamahal. Hindi nila kami kaano-ano. Yan ang ginagawa ng isang simbahan. Amen? Letter P. Look to God and not the giants. Look at your resources and not on the restrictions. Look at your allies, not on the alibis. Verses 26 and 27. And they went and came to Moses and to Aaron and to all the congregation of the children of Israel unto the wilderness of Paran to Kadesh, and brought back word unto them and unto all the congregation, and shewed them the fruit of the land. And they told him and said, We came unto the land whither thou sentest us, and surely it flows with milk and honey, and this is the fruit of it. Amen? We let's stay long in this point. But letter P is this: look and claim the promises and purpose of God in your life. And not focus on problems. Amen? Mawawala po ba ang problema sa buhay natin? Hindi mawawala yan mga kapatid. Pero mas higit ang mga pangako ng Diyos. Amen? Mas higit ang purpose ng Panginoon sa buhay natin mga kapatid. The devil would like for us to focus on the negative side. But God wanted us to focus on what He had prepared for us mga kapatid. May mga nagdi-discourage na sa akin, huwag ka nang pumunta, hindi na kayo makakaalis. Sabi ko, may pangako ang Panginoon eh. Amen? Hindi nyo kaya yan. Hindi nyo mararating yan. Sino may sabi? Ang diablo. Pero ang sabi ng Diyos mga kapatid, read the Bible and everything that God has placed there mga kapatid, those are His promises that we can claim. Amen? Focus on those things mga kapatid. Kaya nga itong si Joshua at si Caleb, sabi niya, totoo, nagpunta kami, yung pangako ng Panginoon, totoo. Ito this is the proof of it. Amen? And I hope and pray mga kapatid that your life will be a proof of the promises of God. Yung ba pagka tinignan tayo ng mga mahal natin sa buhay, lalo na yung mga hindi nakakakilala sa Kanya, sasabihin nila, totoo yung Diyos na sinasamba niya. Buhay ang Diyos niya. Hindi ba tayo yung kanilang pinagkakamalan na mga taong kasi puro na tayo problema, naka-smile pa tayo. What's with Baptist people na sa kabila ng kanilang mga pinagdadaanan nakuha pa nilang ngumiti? Amen? Magto 2 years na. Yung 2 years na ba? Malapit na mag 2 years. Yung pandemic. Di ba? Stalker nyo ako eh. Alam mo yun, instead of you na umaasa doon sa ibinibigay sa inyo, nakita ko na kayo pa yung nagbibigay. Amen? Testament to the people around that the God that we are serving, mga kapatid, is true. Amen? Kaya pagpatuloy niyo po i-claim yung mga pangako ng Panginoon and live to the purpose of God for you as a church family. Amen? Kita mo, ibandera natin, ipagmalaki natin. Ito ang ginawa ng Panginoon. Totoo ang kanyang pangako. What will happen if you walk away?
You are telling the people, wala na, hindi na totoo yung mga pangako ng Diyos, ayaw ko na. Ang pangako ng Diyos, ang ating Diyos, mga kapatid, kailanman hindi nagbabago. Tayo po ang nagbabago. Amen? Overcome those problems by claiming the promises of God for your life. Letter E. Balik tayo sa verse 30. And Caleb stilled the people before Moses and said, let us go up at once and possess it, for we are able to overcome it. Ano pong mga nakita nila? Giants. Pagka nagbabasketball kami, noong una kong marating ang Maynila, and then meron kami mga inaatinan na mga sports fest, no? Na mga inter-churches fellowship nung araw, mga basketball player. Grabe, pag nakakalaro namin yung mga player ng Lighthouse sa tatalon. Ikaw, tumatalon ka na, sila hindi pa tumatalon. Talon ka na ng talon. Bakit ito mga taga-tatalon na to? Hindi tumatalon. No? Talon ka na ng talon, hindi mo pa makuha yung bola. Tatangkad eh. Sabi, no? Kung ikaw ba naman makakita nung ganun tapos naka-full battle gear, no? Matatangkad din ng Israelita, no? Pero yung kanilang mga nakita, mga 9 feet, mga 8 feet, talaga naman, meron pang mga higit na mga ano to eh, mga kamag-anak to nila Goliath eh. Amen? Kaya ang tendency mo, pagka ganyan na makita mo na ma-overpower ka, takas tayo, escape. Escape the battle. Pero letter E is this, mga kapatid, no matter how big the problem is, no matter how huge the enemy is, no matter how many they be, if God be for us, who can be against us? Amen? Letter E, engage the battle. Amen? Dahil itong si Joshua saka si Caleb, kilala nila kung sino ang Diyos. Kilala nila kung sino yung tagapagligtas. Amen? And they look at those people, these are our allies, kaya natin to. Amen? So what is their declaration that day, mga kapatid? Let us go up at once and possess it, for we are able to overcome it. They made the declaration to engage the battle. Sa mga panahon na ito, madaling magsabi na ayoko na. Stop na ako, takas na ako. Pastor Joey, bahala na muna kayo dyan. No? Stop na muna ako, rest na muna ako, bigyan mo na lang muna sa mga mas bata. Ang dami naman tayo mga bago. Diba? Minsan, meron ako mga ganyan mga kapatiran nung araw eh. Tapos na kami dyan, Pastor. Pwede ba yung mga ano naman, yung mga mas bago naman, yung mga mas bata naman? No? It's not a matter of yung bata o mga matagal na sa church, mga kapatid. It's a matter of the heart na as long as we are here, as long as we are breathing, as long as we are moving, mga kapatid, as long as God has not taken us home yet, He wanted us to engage the battle. When I received the call from God on this second missionary journey na meron po kami. My wife and I is not getting any younger. Magpo-48 na ako. Ang misis ko magpi-53 na siya next year. Mas matanda siya sa akin ng 5 years yung misis ko. And before us is a loving church, the Shield of Faith Bible Baptist Church.
Ano? Gaya ng siguro, masasabi ko kung gaano nyo rin kamahal si Pastor Joey. Everything is provided. A member even gave me a gift ng insurance policy. Life insurance policy. Lahat ng mga ano, hindi ko na yung allowance ko sa church goes back to the offering because the members yung kanilang mga binibigay sa amin every week, sobra-sobra pa sa amin. Kung comfort lang ang hahanapin ko, hindi na ako aalis. No? Ito na ako. Preach ako, soul winning kami, pareho din naman kalooban ng Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, I want you to leave your comfort zone. And my calling to you is to go to the mission field. So my wife and I, we went to Thailand and Laos 2019 of October 2019. And we saw the field. We cried together. We prayed. Came home in December. I resigned from the church. No? And appointed Pastor Romel to be the pastor of the church. Pastor Romel Cardaño. Because I want to engage the battle. Amen? They wanted to give me the same na mga binibigay nila noon. Sabi ko, no. Cut it. No, bawasan ninyo because God will provide for us. And there's never been a more enjoyable life on my part than facing the enemy in the battlefield. Amen? Kaya mga kapatid, ikaw ang mawawalan pag ikaw ay tumigil. Ako, ang nakikita mo dito, yung titingnan mo kung saan ka ba tatakas, saan ka ba tatakbo pagka nagkagipitan na. Ikaw ang mawawalan. You will miss the joyous part. Amen? The most enjoyable part of being a soldier of the Lord. Defeating the enemy. Amen? Tingnan mo nangyari doon sa 2 milyon mga kapatid. Kinuwenta ko, naglilibing sila araw-araw dahil sa mga namamatay na 18 taong gulang pataas. Sipin mo, naglilibing sila araw-araw ng mahigit 2,000. For 40 years, andun sila sa wilderness, bigla na lang bumabagsak, high blood reklamador Pag nandyan na yung mga pugo, sige ang kain, ang taas kaya ng kolesterol niyan. Mataas na nga ang kolesterol mo, reklamador ka pa, high blood ka talaga. Sinong natira na nag-claim ng promised land at nag-head ng mga battle, mga kapatid, to enter that land? Joshua and Caleb. They had the privilege to see and defeat the enemy. Amen? They decided to engage the battle. Kaya sabi ni Caleb, mga kapatid, I want that mountain. Ilang taon siya noon? 80 years old. Pero sabi niya, 80 na ako, but I'm not going to look at my restrictions. I have a big God. And I want that mountain. And he dwelled in that mountain. He conquered that mountain, mga kapatid. He engaged the battle. Amen? Joshua as well, mga kapatid, because they saw, these two spies saw, mga kapatid, the importance of defeating the enemy, not for themselves. Not for themselves alone, but for the sake of Israel. Isipin mo yung kagalakan na meron po ang inyong pastor. Yung sabi niya, narinig ko sa kanyang mga bibig na ang bilis ng panahon, pastor, no? Sabi ko sa kanya, sabi niya sa akin, lilipas din talaga yun. Kung hindi ako nagpastor, lumipas pa rin yun. Pero alam mo, yung pinakamasarap na bahagi ng buhay namin bilang pastor, na yung lumipas yung mga panahon na yun, maraming pakikibaka, may mga tumalikod, may mga umatras. Amen? May pumulot ng sibat, ibinato, pabalik. Pero nakakatuwa na mayroong mga katulad ninyo na hanggang ngayon kasama ng inyong pastor
pakikibaka sa kaaway natin na ang kadiliman. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against the powers of the rulers of the darkness of this world. Amen? Kaya para maabot nyo yun, para makuha nyo yung promised land, mga kapatid, engage the battle. This is not the time to laying down your armor and then ayoko na, stop na ako. Samahan nyo si pastor. Amen? Let's defeat the enemy for the sake of the Lord Jesus Christ. Amen? Letter S, the last. From the grapes. Reviewin natin, ano yung G? Look to God and not the giants. Look at your resources and not the restrictions. Look at your allies, not on your alibis. Look at the promises of God and purpose of God, not on the problems. Engage the battle and not escape. Letter S. Spread the good news. Spread the good news. And not sin. Simple lang. No? Noong yung 2 million na mga tao, kasama nung 10 spy, mas pinaniwalaan na yung, isipin mo, no? Bakit ganun? No? Yung mga tao na naniniwala sa mga kasinungalingan. Diba? Habang nakatingin po tayo dito, mga kapatid, what's the truth behind, before us, that this empty cross is saying? That we are, the Savior that we are serving is alive. Yes, sir. Tama? Yes, sir. Kaya nung naalala ko yung account ng Panginoon nung sa Matthew chapter 28, noong siya ay nag-resurrect. Napunta doon yung mga babae. Bakit ba babae yung unang nakakita ng resurrected Christ? No? Kasi yung mga babae daw, madaling manampalataya eh. Kaya nga sinagot ako agad ni Mrs. nung niligawan ko siya eh. Pakita sa kanya. But that's not the point. sa middle part ng chapter na yan, dumating yung mga nag-report yung mga sundalo. At sabi ng mga chief priests at saka ng mga leader nila, anong ginawa nila? They gave large amount of money unto the soldiers para sila ay manahimik. At huwag ipagsabi na ang Panginoong Jesus na pinaglilingkuran natin ay buhay. Amen? So they took the money. The devil, the world, is investing, paying large amount of money to spread lies. Alam mo, magkano ang ini-invest ng isang grupo para ipagkalat ang kasinungalingan na ang Panginoong Hesus ay hindi Diyos at siya ay tao lang. Ilang milyong salapi ang ibinabayad ng mga tao para ipagkalat ang balita na ang Panginoong Hesus na Diyos at tagapagligtas natin, mga kapatid, ay kapatid ni Lucifer. Alam niyo ba na may nagtuturo na ganyan? Magkano yung ibinabayad nila para sabihin ang ating Panginoong Hesus ay maliit na Diyos? They are spreading lies. Amen? And these 10 spies, mga kapatid, what they did that day hurt the nation of Israel so much. They did not tell the truth. Yes, they saw that the land has a lot of giants. Ginawan pa nila ng maraming mga kwento, mamamatay tayo doon para tayo mga tipaklong, ganun. Gabi, no? Kung ang mga sinungaling pa naman, exaggerate. Pagka nagkwento yan, yung mga sinungaling, talagang ibang klase yan. Magdagdag ng yan. Ang nais ng Panginoon sa atin ngayon na gawin is spread the good news. Yes, sir. I like that.
Pero yung gospel, nung araw, pagka sinabing gospel, good news. Yung mga hari noon, pag meron siyang i-announce, papadala yan ng mga scroll doon sa kanyang mga sundalo. Pupunta yan doon sa mga kanayunan, tatayo sa isang sulok at sasabihin, gospel. Gospel, ibig sabihin, good news from the king. And the people would gather together and listen to the declaration of the king. Our gospel, mga kapatid, is about the good news of the Lord Jesus Christ. Amen? The good news that the Lord wants us to spread is what God has done in your life. How the Lord has saved you. How the Lord has worked in your life. How the Lord has been using you. And what the Lord has in store for us in the future. Amen? As I close this message, balikan po natin yung chapter 13, verse 4. And these were their names. Yung 12 spy. Ito yung mga pangalan nila. Basahin natin. Of the tribe of Gustilo. Ito. Alain. Tama ba? Alain, no? Iba na talaga. Adriano. Aldiano. The son of Pedro. Of the tribe of Datoy. Tatay. Ano ba yung ginawa kong apelido mo, tatay mo, at saka pangalan mo? Tama, no? Of the tribe of Datay. Saturnina. Tama? The daughter of Anastasio. Sorry po kung hindi ko nababanggit ng tama yung ano. Of the tribe of Pabalan. Ano? Nerissa. Tama po ba? The daughter of Federico and Estelita. Of the tribe of Ortiguelo. Sally, ang anak ni Santiago at ni Virginia. Of the tribe of Abig, Sarah, the daughter of Juan and Nenet. Of the tribe of Evangelista, Alfredo, the son of Pasiano and Leonora. Naganda ng mga pangalan ng mga magulang natin, ano? Of the tribe of Gustilo, Jupetre, the son of Jesus and Edita. Parang yung yan. Gustilo again. Pauline. The daughter of Jojo and Riza. Si Jupetre. Of the tribe of Macandili. Lorenza. Tama ba? Ang anak ni Norberto at ni Fajusta. Lori na lang. Hindi ko pala sinabing babasahin ko, kaya parang nilagyan niya mga tunay na, nagkakaalaman tuloy ng mga tunay na pangalan ngayon. Huwag po kayo mag-alala, Ricardo po ang tunay kong pangalan. Of the tribe of Ruiz, Nenet. Ayan, pinaganda niya. Ang anak ni Mateo at ni Conching. Wow. Leverisa family, Melody. Ang anak ni Milagros at ni Rodolfo.
Melodia ngayon, melody na lang. Kayo nalalaman ko yung inyong mga sikretong itinatago. Haba. Levery sa family. Ang anak ni Alejandro. Tama ba? At ni Melodia. Nga pala, si Adrian. Michael. Libroho. Si Christopher. Ang anak ni Danilo at ni Sister Teta. Cristeta yan, nakalagay. Okay lang po, basahin ko lang lahat Pandi ako magkasala. Hindi, konti na lang. Atensya na po sa mga hindi ko nababasa. Of the tribe of De La Rosa, Crystal, the daughter of Arnold and Cynthia. Ito, makabago na to. Yung kanyang pangalan. Of the tribe of Rigon, Willia, anak ni Nena at saka ni Willie. Obvious, no? Willie at saka Nena. Willia. Leverisa family, si Angel Bien, anak ni Alejandro at ni Melodia. Of the tribe of Consemino, bihira, no? Si Abigail Grace Gabo Consemino, ang anak ni Alexander Perez Consemino at ni Marcia Fernandez Gabo. Alex na lang. No? Also Sandra. Amen? By Alex and Marcia. Ang pinakamayamang pamilya, Donya family. Si Anna Elizabeth, ang anak ni Dodi at ni William. Amen? From the Tenorio family. Amen? Elena, the children of Lorenzo and Matilda. Evangelista family, Jemima, by Cesar and Bethsaida. The Cruz family, Bethsaida, from Evangelista and Angelino. Tama ba to? And Marcelina. Wow, amen. Comio family. Amen? Minerva, the daughter of Benigno, at kapangalan ng nanay ko, Pasita. Minor. Mayaman din to, minor eh. Pabalan family, Ivan Charles. Amen? Eva. And Sai. From the tribe of Hakalne. Ito, matindi ito. Cedric Boy. No? The son of Juanita and Omar. From the Reyes family. Wow, amen? Junior and si Seferino at si Gloria. Wow, amen. Matimtim family, Nick Angelo, the son of Noel and Alma. From the Carillas family, John Edgar, the son of Edgardo and Nelia. From Evangelista tribe, Karen. From Cesar and Bethsaida. Amen? From Salaos family, Gracie. Gracia. Yung iba talagang hindi ko na maintindihan po ang sulat. Siguro doktor po ito. Doktor po yan. Marami pa po ito pero kukuha na lang ako ng isa para matapos na po tayo. But rest assured, I'm going to take this home with me and will be praying for you. From the tribe of Eslabon, Roel, the son of Jose and Elizabeth.
Kayong lahat na nandito, nagsulat kayo ng pangalan ninyo o hindi. Andito po sa akin, dadaling ko. Kayo yung spy ng inyong pamilya na pinadala ng Panginoon dito para puntahan ninyo ang Promised Land. Amen? God wanted you to go back to your families, to go back to our loved ones, to go back where we live. Amen? Bringing that good news, kagaya nung dalawang spy, si Joshua at saka si Caleb. On your 13th year, mga kapatid, from the book of Numbers, chapter 13, it is my prayer that God has produced all but spies that spread the good news. All but spies that trust God. All but spies that look at each other as their allies. All but spies that will say, we are going to engage the battle. Hindi kami aatras. All but spies that would claim the promises of God. All but spies that would spread the good news. All but spies that would lift up the name of God. Amen? Tayo po ang magdadala ng balita. Tayo yung mapapakinggan ng mga tao, ng mga susunod sa atin. Pagdating ba ng mga bagong members ng MLBC, sasabihin nila, salamat. Hanggang nung 2013, dumating kami nung 14th year ng church namin. Meron kami mga dinatnan na mga spy ng kalooban ng Panginoon na walang ibang inimpart sa amin kung hindi yung kabutihan ng Diyos. We are in this situation na hindi pinagdaanan ng maraming mga tao. Amen? And after this, pagka nakatayo na dito yung mga bagong mga henerasyon ng mga mananampalataya, maybe 50 years from now, kung hindi pa dumating ang Panginoon, sasabihin nila, 50 years ago, on the 13th year of our church, until siguro mga 40 years, okay pa, no? Okay. Another 40 years, Pastor Joey Reyes, no? Okay pa tayo, no? 48 ako ngayon, another 40 years, 88 na ako. Ano na kaya itsura ko na doon? We praise God, sasabihin ng mga bagong henerasyon, that we have fathers in the faith. Those people who started this church 63 years ago. Wow. They look for the grapes. Now we are enjoying the result of their endeavor, the result of them facing the battle. Let us continue their legacy. Amen? Happy anniversary po. Look for the grapes. Amen? Tayo mong lahat ay tumayo, and I would like to call Pastor Joey Reyes to close us and give the